Fly me to the Mars and let me play upon the moon. Let me feel the peaceful and lovely place like Mars. In other words, it's true. No! God, please, no! No! In other words, it's very true. Ew! 3, 2, 1. Hello mga ka-basic. Thank you po for having me once again. Pasensya na po kayo sa intro song ko kanina mga ka-basic. Feeling ko po kasi soundtrack na po ata ito ng mga tao na may ticket na sa Mars, ano? Oo, shout out po kay Sir Elon Musk dyan, ha? Baka naman sir, ha? Baka makasama tayo sa Mars. Tingnan natin ang itsura ng Mars. Ano po? Ayan. Bakit ko po sinabi yun? Ano po? Kasi alam nyo naman, patindi na po ang hidwaan na nangyayari ngayon. Ano po? Lalong tumitindi. Dahil dumating na siguro at sumali na rin yung mga malalakas na bansa. Dala-dala nila yung mga sandata at mga tinatawag nating battle equipment. Naku po, nakakatakot yun. Kaya ako, pag yun nangyari mga ka-basic, grabe. Ang tawag na natin dun ay war of massive destruction. Naku, talagang nasa apocalyptic era na po tayo mga ka-basic, ano. Kaya sana kung halimbawa man sana may vacant pa, ano, para sa going to Mars. Joke lang po. Anyways, let's go to our main content of this video, ano. Actually, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa territorial dispute ng siyempre ating bansa, Pilipinas, laban sa China. Ayan, alam niyo naman po, medyo agresibo yung bansang China, ano? At kiniklaim nila yung mga marine area na medyo malapit sa ating area. Kaya sa matter of fact, kinain na ata yung boundary ng West Philippine Sea. Ayan. So yun, medyo alarming ito, ano po. Anyways, so sa storyang ito mga ka-basic, i-share po namin sa inyo kung ano po yung mga ano ba yung mga reasons bakit nagagawa ito ng isang bansa, ano? May mga reasons kasi yan, eh. So, isi-share namin sa inyo. At saka, meron din konting mix up with, criminological terms dito or yung mga criminological ideas, okay? Para na rin ito sa mga incoming freshmen natin sa criminology. At least may idea sila kung ano ang overview, okay, ng isang subject na pang first year. Ito isang major subject sa BS Criminology, yung tinatawag natin Introduction to Criminology. Yan, yung sharing natin na ito ay sakop na sakop doon sa subject na Introduction to Criminology. Alright, so mga ka-basic, tune in lang po kayo. Ready nyo na yung kape nyo or soft drinks or water, tapos
partneran nyo ng popcorn, pearls, yan, bangbangsug, yan, masasarap yun sa kahawa. Yan, at para ma-enjoy nyo ang panonood ng video na ito. Tara, let's go and let's start po. Sige. Now, let us understand the causes of this conflict. Pinakita ng Philippine National Security Council ang makabagong mapa ng Pilipinas na kung saan nakamarka ang marine boundaries ng Pilipinas simula lupa nito hanggang sa karagatan ng bansa. Ayon sa 2016 arbitral ruling of the United Nations Convention on the Laws of the Seas o UNCLOS, aprobado nila ang 200 nautical mile na kung tawagin ay Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at napapalooban nito ang mga iba't ibang isla kagaya ng Kalayaan Island Group, Scarborough Shoal, Macclesfield Bank, the West Philippine Sea at ang Benham Rise na ngayon ay tinatawag na Philippine Rise na makikita o matatagpuan sa kabilang bahagi ng Luzon. Sabi ng ASEAN Analytics, ang pagsapubliko ng mapa ng Pilipinas ay isinagawa 7 taon bago naaprubahan nito ng UNCLOS noong 2016. Ibig sabihin, eksklusibong pagmamay-ari ng Pilipinas ang mga islang binanggit. Taliwas ito sa paniniwala ng China dahil sa kanilang makasaysayang mapa na nagsasabing nasasakop ng karagatang China ang isla ng Kalayaan, Scarborough Shoals at Macclesfield ayon sa kanilang 9-dash line na kalaunan naging 10-dash line paikot simula sa Taiwan, West Philippine Sea hanggang sa malapitang Malaysia, Thailand, Vietnam at bansang Japan. Hindi kinikilala ng bansang China ang aprobadong desisyon ng 2016 United Nations Convention on the Laws of the Seas at agresibong pinoprotektahan ang kanilang sariling bersyon na boundaries at marahas na pinapaalis agad ang sinumang makakapasok sa kanilang pinaniniwalaang teritoryo. Ano-ano ang meron sa karagatang sinasakop ng mga bansang gaya ng Taiwan, Pilipinas, Japan, Malaysia, Thailand, Vietnam at China? At ano ang mga dahilanan ng pag-aangkin? Una, ang lugar na ito ay mayaman sa lamang dagat. Dito nagpaparami ang mga malalaki at nagmamahalang isda gaya ng tuna, snappers, red suno at iba pa. Pangalawa, napag-alaman na ito ay may natural na langis na posibleng magpaangat ng ekonomiya ng bansa. At pangatlo, ito ay isang strategic passage ng mga barko na nagkakarga ng mga iba't ibang produkto galing sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ito ay masasabing shortcut ng mga barko patungo sa ibang bansa at ligtas na daanan laban sa kalamidad at makakamenos gastos sa oras ng paglalakbay. Tinatayang 3 trilyong dolyares ang kinikita ng karagatang ito kada taon. Maliban pa rito ang mga lamang dagat at natural oil. Tiyak na maraming bansa ang magkaroon ng interes at wala nang aangkin dito kundi ang mga malalaki at malalakas na bansa lang ang pwedeng gawin ito. The territorial boundaries of the Republic of the Philippines encompass the following. Land boundaries. The Philippines is an archipelago consisting of approximately 7,641 islands located in Southeast Asia. It has no land borders with other countries as it is entirely surrounded by water. Maritime boundaries. North, bounded by the Bashi Channel and the waters of Taiwan. East, bounded by the Philippine Sea. South, bounded by the Celebes Sea and the waters of Indonesia and Malaysia. And west, bounded by the South China Sea. Exclusive Economic Zone or EEZ.
The Philippines has an exclusive economic zone extending 200 nautical miles from its baseline, within which it has exclusive rights to explore and exploit marine resources. Disputed areas. The Philippines has overlapping maritime claims with several neighboring countries, particularly in the South China Sea. Notable disputed areas include the Spratly Islands and the Scarborough Shoals. Internal waters and territorial sea. According to the United Nations Conventions on the Law of the Sea, or UNCLOS, the Philippines is a territorial sea extending up to 12 nautical miles from its baselines. Additionally, waters landward of the baselines, including bays and rivers, are considered internal waters. These boundaries define the extent of the Philippines' sovereignty and jurisdiction over its land, maritime zone, and resources. Ano-ano ang mga criminological theories na umaakma sa nangyayaring territorial dispute na ating na-experience ngayon? Una, rational choice theory, developed by Adam Smith. Ang ibig sabihin nito ay alam ng tao na ang gagawin niya ay may kaakibat na parusa sa batas, pero nananaig pa rin ang di magandang gawain upang makamit ang personal na interes gaya ng pag-angkin ng pera, pag-angat ng antas ng buhay, kapangyarihan o supremasiya. Pangalawa, strain theory, gawa ni Robert Merkel. Ang strain theory ay hango sa mga taong gagawin ng lahat makamit lang ang inaasam-asam na personal na interest gaya ng pera, pangarap, ranggo at iba pang material na bagay. Ang strain ay maaaring tawaging stress o pagkadesperado, isa sa dahilan kung bakit gumagawa ng kasalanan ng mga tao. Dahil sa gusto agad makuha ang nais, at kung di makuha sa tamang gawain, gagawa at gagawa ng paraan kahit iligal para lang maangkin ang kagustuhan. Ang parating halimbawa na sinasabi ko sa mga estudyante ko na ang strain theory ay hinahalimbawa ko sa mga materialistic na mga tao. Ang mga tao na may ganitong karanasan o karamdaman ay matuturing na di na normal ang pag-iisip dahil ito ang magdadala sa kanya sa kapahamakan na ang patutunguhan ay kulungan o kamatayan. Meron na po mga equations na naimbento na pwedeng i-propose upang mapadali ang pag-intindi nitong mga nabanggit na theories. Para sa rational choice theory, RCT is equal to gain over penalty, na ang ibig sabihin, pag ang tao ay iniisip lang ang kanyang personal gain gaya ng karanyaan, popularidad, kayamanan, kapangyarihan, at supremasiya, ay pipiliin niya at sumugal na gumawa ng maling bagay kesa parusa na matatanggap pag nahuli siya ng mga alagad ng batas. At ang strain theory naman ay may equation na ST is equal to personal interest plus jealousy over principle, na ang ibig sabihin ay nananaig ang personal na interes at nakakaramdam ng matinding pagseselos dahil sa nakikita sa ibang tao, at ang tao na may ganitong karamdaman ay makakalimutan na ang magandang relasyon sa pamilya o kaibigan para maasam lamang ang kanyang kagustuhan na makuha ang bagay o karangyaan. Ano ang epekto sa negosyo pag hindi nasolusyonan ang South China Sea versus West Philippine Sea conflict? Number 1, lalong tataas ang presyo ng bilihin na siyang magpapabagsak sa ilang negosyo sa bansa. Number 2, walang mamumuhunan ng mga negosyante dahil mahirap ang pag-angkat ng mga produkto. Number 3, walang mga turistang dadayo dahil sa sobrang mahal ng bilihin at mga accommodations. Number 4,
lalong tataas ang presyo ng gasolina. And number 5, ang kaguluhang ito ay pwedeng magpabagsak ng ekonomiya ng isang bansa. O mga ka-basic, kayo, ano bang opinion nyo para masolusyonan natin ang gulong ito? Comment lang po kayo mga ka-basic at babasahin natin yan sa mga susunod na vlog natin.